Kumusta mga kapatid? Ako ang inyong Kuya Den. At ako naman si Ate Cass. So, anong topic natin ngayon, Ate Cass? Oh, malalim mo yan, may TV. Huh. Ano nga ba itong TV na to na nasa likod natin? Ito ay isang A-Vision 43-inch Smart LED TV. So, this is the 43FL801 Smart LED TV from A-Vision. Oh, by the way, ang ganda ng suit mo ngayon ah. Saan mo nakuha yan? Sa aparador ng Style Genie. Aparador ng Style Genie. Wow! Sino si Style Genie? Isang online subscription service where people get to receive curated clothes. Curated clothes. So, para siyang online stylist, ganun, virtual stylist. Yeah. So, siya yung mamimili ng damit mo, no? So, paano hindi mo tayo dito? Ah, talaga, uy, kalain mo yan, galing Style Genie rin pala itong damit ko. So, di ba? Paano kung hindi mo gusto yung damit niya? Pakitay ka. You can return kasi So, pwede naman papalitan. Okay. So, anyway, balik tayo kay A-Vision. So, sino nga ba si A-Vision? Oh, ayan, nasa likod natin. So, si A-Vision is manufacturer and distributor of TV. They produce smart LED TV, LCD TVs. Meron din silang notebooks. But ang focus natin ngayon, yeah, it's called a Nextbook 2-in-1 tablet. Laptop, sorry. Pero ang focus natin ngayon yung smart LED TV. So ito yung mga produkto nila. So meron silang smart, tapos meron silang dumb na TV. So dito tayo sa smart kasi hindi tayo pro. Okay? So ayan. So ito yung 43-inch niya. Normally si A-Vision, itong brand na to, just to give you a bit of a background, talagang mabibili lang siya online. Bumibili ka ba sa Lazada or sa Shopee? Ayun. So, kung bumibili ka sa Lazada or sa Shopee, doon mo siya makikita. Kasi si A-Vision, hindi sila masyadong nag-invest sa actual na brick and mortar stores. More online talaga sila, itong brand na to. So, ito yung history ni A-Vision. Yung office nila nandun sa May Binondo. Okay? Alright. So, ito yung iba-ibang mga model sa mga TV nila. May 65-inch, 55-inch, 50-inch, luksong tinik. So, yung topic natin ngayon, itong nandito sa likod natin, ito yung F43FL801 Folk Dance. Yan, okay, diba? Local manufacturer ba ang A-Vision? Yes, they are a local manufacturer. Pero yung technology niya is Australian. Yung components niya, syempre, galing China, di ba? Wala naman ibang panggagalingan, yes. Isa-isay natin itong si 43FL801. So far, Cax, sa tagal na we've been using this TV, let's talk about the build. Sa build, mukha naman siyang matibay. Pero, kami comment mo pang mas matibay from materials to yung build quality. So, kumbaga, sakto lang. Para sa akin. Sakto lang, Pero okay lang. nagustuhan ko yung manipis siya compared dun sa iba na yung makapal na frame. Manipis yung frame. That's a good observation. So, pagka LED kasi yung TV mo, normally, dapat manipis talaga yung gilid niya kasi wala siya, yung ilaw niya nangagaling sa likod. So, this is a LED backlit LCD TV. So, LCD pa rin yung panel niya, yun nga lang, yung ilaw niya nagagaling sa likod. So, yung mga normal kasi na LCD TV, yung ilaw niya nangagaling sa gilid. That's why medyo makapal yung gilid. So, for LED, talagang expect mo, manipis yung gilid niya, pero medyo makapal yung likod niya. So, kung titignan mo yung likod niya, may part na manipis, may part na medyo maumbong. Ayan, Yeah. So, ano yung issue mo dun sa feed? kasi ganito lang siya eh. Maliit. Maliit lang siya. So, and yung color niya is silver. So, siguro mas maganda kung
Ako, I think it's fine. Hindi siya big deal para sa akin. Ang mas nagiging issue ko dito, kung ako yung tatanungin, dun sa build, as far as build is concerned, siguro yung ano niya, yung cord niya, yung saksakan niya, hindi natatanggal. Normally, para sa mga TV, mas gusto ko na yung cord niya natatanggal. Para pagka nilipat-lipat mo siya, pwede mo siyang tanggalin, tapos hindi siya loose, hindi siya sasayad sa sahig. Now let's talk about the display. Ano yung napansin mo sa display niya? Common ba yung ganito na reflection when it comes to LED? Not sure if you're so mad. Yeah, medyo ano siya, no? Medyo reflective siya. Ako, yung issue, yun yung isa sa issue ko dito. Very yung brightness niya hindi ganun kalakas. So, todo natin yung brightness niya. Kaya siya reflective kasi hindi ganun ka-bright yung ano niya, yung backlight niya. As you've noticed, may mga parts na reflective kasi nilalabanan ng backlight yung ambient light. So, if you have a light source coming from the outside, hitting the panel, it's magre-reflect siya, diba? Speaking about picture quality, ano yung napansin mo so far? Hindi siya ganun ka HD. Hindi siya ganun ka HD. Bakit mo nasabi? Kasi yung HD TVs nowadays, na talaga yung higher end, is like, parang nagpa-pop yung mga tao. Diba? Pero dito, Okay. So, I think what you're trying to say is hindi ganun ka-defined yung picture quality. Tama ba? Kasi this is a 1080p display panel. So, ang resolution niya, 1920 by 1080 pixels lang. And at sizes like this na 43 inches, medyo malaki yung panel. So, medyo mapapansin mo talaga yung mga pixels niya, lalo na pagka view mo siya ng malapitan. So, para sa akin, it's a given. That's really the way this technology works. Unless you switch to a 4K TV, so doon mo makikita na mas defined siya. Kasi nga, ang laki-laki nung screen mo eh. 43 inches. okay. Pero, normally kasi, do you view your TV from distance? Unless you play console games or use it as a monitor, di ba hindi naman medyo mga 5 or 7 feet away ka naman mag-view ka ng TV. So, for kitchen or living room, medyo okay na siya, di ba? Acceptable. Would you agree? Yep. So, let's talk about the user interface. This is a smart LED TV, so meron siyang smart features. So, you can actually play Netflix, you can also play YouTube, you can even browse the internet. So, dito sa remote control niya, merong dedicated buttons yung Netflix, yung web browser, tsaka yung YouTube. So, ayan. We've connected this to our network and you can actually browse the internet from here, no? Wow. So, we'll try opening a website. Sir, yung browser nila. This is Android. It uses Linux and Android. So, we're gonna try to load the Style Genie website. Sa pang observation dito sa 43FL801, you can't immediately switch from one application to the other. So, for example, right now, you are using the Netflix application. Let's say you want to switch to YouTube. Try pressing the YouTube button. Yep. Diba, hindi siya magsiswitch. So you actually have to exit the Netflix app before you can go to YouTube. So it would have been nicer kung pag-press mo nung YouTube app, kaya nga siya may dedicated button, magsiswitch na kaagad siya without you having to exit yung application na gamit mo. So yun yung isa sa mga limitation niya.
Also, kasi, halimbawa, ginagamit mo yung TV mo as a monitor, you would want to switch quickly between TV and your monitor, your computer. Halimbawa, ginagamit mo siya as computer or ginagamit mo siya as your console display. Kung halimbawa, may PS4 ka or Xbox. Hoy! May nagbebenta. Ano yan? Puto? Yung binila natin na. Puto! Binila natin ng pante ko. Pande Coco. Ayun. Si Mamang Pande Coco. So, halimbawa, gusto mo mag-switch from Xbox to TV to YouTube, ganon. Kailangan mo mag-exit-exit. May extra step kang gagawin instead of just switching right away. So, ayan. Nag-exit ka, di ba? Before you can go back to YouTube. So, yun yung isa sa mga limitation niya. Okay lang din. Would have been nicer kung mas mabilis. Pero, ayun. Pagka nasa loob ka ng isang application, wala kang ibang pwedeng gawin until you exit that application. Okay? So, I can't change the picture quality settings of Netflix. I have to exit the application first. And then, I have to go to either home or I have to go to the TV to change the picture settings. Kasi, ang gusto kong gawin ngayon, gusto kong taasan yung brightness niya. Or yung backlight niya, rather. So, I can only do that by exiting Netflix first. I go to home. I increase the brightness from here. And then, I'll go back to Netflix. Too many steps. Yes, parang extra step siya. Dapat sana, kung nandun ka, habang nanonood ka, di ba, dun pa lang natitweak mo na yung picture settings kasi gusto mo makita kagad yung result, di ba? So, paano mo titimplahin yung picture kung kailangan mo exit? Yep. So far, anong Miss Adam Levine? Ano yung napansin mo sa audio niya? Hindi naman ako OPT. So, okay naman. Okay naman sa yung Medyo, audio niya? I think may konti parang muffled sound. Muffled Hear it. sound? Parang hindi siya ganun clear. Or tingin ko ng viewers. So, kumbaga malakas siya pero hindi siya well-defined. Okay. So, hindi ganun kaganda yung dynamic range niya kasi wala rin siya masyadong bass, di ba? More on nasa mids tsaka sa highs yung lumalabas. Medyo manipis yung tunog, di ba? Pero malakas. So, pag nanonood ka ng balita, nanonood ka ng mga teleserye, okay na, pwede na, di ba? Okay. So, I was mentioning earlier, yung connectivity nito, ang gamit natin yung 2.4 GHz Wi-Fi. Yun yung isa sa mga limitation na napansin ko dito sa TV na to. Ang supported lang niya na network is 2.4 GHz, which is okay lang kasi hindi mo naman mamamaximize yung 5 GHz network mo dito sa Philippines. Saka yung 2.4 GHz kasi, ang range niya mas malakas, mas malayo compared sa 5 GHz na networks, which is the 802.11 AC standard. So, actually baka mas prefer mo pa nga na mas malawak yung range ng TV mo para kahit medyo malayo siya dun sa Wi-Fi router mo, di ba? At least malakas yung signal. Tama? So, ayun, hindi siya big deal sa akin. Although it would have been nice, di ba? Na kung sinuport niya yung 5 GHz network. So ito pala yung menu niya. Medyo extensive naman, di ba? Marami naman siyang, yung normal na options na kailangan mo to tweak your TV to your personal taste. Kung gusto mo mas bright, kung gusto mo mas saturated, pwede mo siyang i-tweak. Tapos meron siyang mga built-in na features that would improve yung picture quality, like MPEG noise reduction. Meron siyang film mode. Pansin ko lang, wala siyang HDR mode. Yun yung uso ngayon kasi yung HDR, high dynamic range. Some
displays and some television support this. This doesn't. Okay, so anything else na hindi natin na-cover? I guess the price. Okay, so hulaan mo kung magkano tong TV na to. Kunwari, di mo For the alam. features. For the features and the size of the TV. And the free bracket. And it's locally made. I think. Nasa 12 to 15 Wow, okay. 12 to 15K. Not bad. Actually, malapit ka na. So, this is actually 13,000 pesos online. Actually, With free 12,999 with free shipping. And if you wanna pick it up, yung office ng A-Vision nasa Binondo sa Manila. You can check out their office there. Meron silang showroom where you can see all the TVs. You can actually demo and try all the TVs. So guys, I hope you liked this video, and if you did like it, what do they need to do? Hit the thumbs up button. Yeah, if you don't like it, pake. Leave a comment. Dislike hit po. subscribe. Comment about what you didn't like about the video. Yeah, maganda mag-comment kayo kung hindi nyo nagustuhan. Bakit? If you have questions, leave them in the comments box below. Ayaw niyo bang magpatawag ng kapatid? Ayaw niyo ba sa amin bilang ate at kuya? Ayaw niyo ba ng review? Matandaan biglang pupot. Yung mga comments nyo, doon din namin makikuha yung mga ideas for our next videos. Anyway, Christmas na, so happy holidays. Merry Christmas in advance to everyone in the Philippines and abroad. Yay! Thank you. We'll see you. Mwah. Bye! Okay na ba yun?